Pasintabi po, ha? Katuwaan lang. Siguro narinig na po ninyo yung kwento tungkol kay Juan na unfortunately, nang mamatay ay napunta ng impyerno. Pinapili siya ngayon ng katiwalang demonyo sa 3 pintuan ng kaparusahan. Binuksan yung unang pintuan, kaagad-agad, sabi ni Juan, ayoko dyan kasi ang kanyang nakita, mga kaluluwa ng tao, mga tao na walang sawang binubugbog na mga demonyo habang nakataling patiwarik ang mga ito. Sinarado ang unang pintuan, binuksan ng ikalawa. Nako, natakot pa rin si Juan sapagkat ang nakita niya ay mga tao rin nakagapos habang walang humpay na nilalatigo ng nagbabaga at nag-aapoy na latigo. Ayoko dyan, sara mo yan, sabi ni Juan. Nang papunta na sila sa pangatlong pintuan, medyo gumaan ang pakiramdam ni Juan sapagkat may narinig siyang parang nagkakantahan na ang tono ay tan-tan-tan-tan, dararararan, nararararan. Naku, gusto ko dyan! Nang hindi pa natitingnan yung laman ng pangatlong pintuan. Sigurado ka, sabi ng, oo, nakita mo, saya-saya nila eh. Papasukin mo na ako, excited na ako. Pagpasok ni Juan, maduwal-duwal siya agad. At nakita niya mga tao, nakabaon sa dumi ng tao, hanggang leeg ba naman. Kaya pala, may naririnig siyang nagkakantahan. Nililibang lang ng mga taong ito ang sarili nila. At ang kanta nila ay, "Huwag kang aalon, huwag kang aalon." Again, pasintabi lang ha. Alam ko naman yung iba sa inyo familiar na sa kwentong ito, pero kinuwento ko pa rin, hindi para patawanin lang kayo, kundi para intruhan yung gusto kong ipunto na sa impyerno, mukhang may bahagdan, may antas ng kaparusahan. Kaya ko po naisip ito ay dahil sa Ebanghelyo ngayon. Striking para sa akin yung sinabi dito, sa araw ng paghuhukom, kayo mga taga Corazin, Bethsaida at Capernaum, dadanas kayo ng kaparusahan ng higit pa sa kaparusahan ng mga taga Tiro at Sidon. Kahapon kung nagsimba po kayo, parang ganito rin yung sinabi. Iba lang yung mga inakusahan. Kahapon, sa mga hindi maniniwala sa mga salita ng Diyos, anong sabi ng Panginoon? Sa araw ng paghuhukom, mas matindi ang kaparusahang igagawad sa inyo kaysa kaparusahan ng mga taga Sodoma. So lumalagay na may matinding kaparusahan at may mas matindi pa, may mas titindi pa, na parang logical lang din namang isipin sapagkat may bahagdan, may antas, din naman ang kasalanan natin. Yes, ang kasalanan ay kasalanan. Pero di ba't nagkakaiba rin naman ang bahagdan, ng antas yung mga yan? Masama yung pagpa 5-6. Pero hindi kaya mas masama yung nagpapa 5-6 ka sa napakahirap na tao lang kaysa sa nagpapa 5-6 ka sa mayaman na yung utang niya sa'yo, hindi naman niya ganong nararamdaman dahil pinaiikot lang niya sa negosyo niya. Kaya nakababayad agad sa'yo. Pero yung mahirap lang, ramdam niya na baon siya sa utang. Lalong-lalo na kung siya iyo pang pagsasalitaan. Tama namang parehong masama yung pag-iisip na magpakamatay at yung pagpapakamatay. Pero hindi nga kaya mas matinding kaparusahan ang iagawad sa taong hindi lang nag-isip, kundi nagplano na magpakamatay at ibinigay talaga ang kanyang buhay kaysa sa taong nagplano pero hindi naman itinuloy ang pagpapakamatay. Alam niyo ba na may mga nagpapakamatay na ibinibigay talaga ang buhay? Minsan may mga nabalita ako na kung nagpakamatay, nakaupo lang. Yung pwede namang tumayo, ibinigay talaga ang kanyang buhay. Ginusto talagang magpakamatay. Pareho lang namang kasalanan, pero hindi nga ba't magkaiba ng antas, degree o bahagdan? Hindi nga ba't makatarungan lang naman na hindi rin naman patas ang parusang igawad sa mga yan? Gayun din naman, papaano yung mga taong wala nang ginawa kundi ang magkasala lang sa mundong ito? Nanloko na lang ng nanloko, pumatay na lang ng pumatay, ng argabyado na lang ng argabyado. Kasi ang kanilang katuwiran, ganun din naman, mamamatay rin naman ako at mapupunta rin naman ako sa impyerno, isusulit ko na. Ganun din naman kung mapupunta ako ng impyerno, might as well gawin na ang lahat ng makapag-e-enjoy at makapagpapabigay ng kasiyahang kasalanan sa akin sa mundong ito. O, paano yun? Talagang ang kasalanan ay sagad na hanggang buto. O hindi nga ba't ang sabi ng Panginoon, mayroong isang napakatinding kasalanan na hindi mapapatawad? Yung kasalanan laban sa Espiritu Santo. Alam naman natin,
ng Espiritu Santo ang siyang nag-uudyok sa atin para magbago. Pero yung hindi pinakikinggan ng udyok ng Espiritu Santo, napakalaking kasalanan yon sang-ayon mismo kay Kristo. At sabi ni St. Paul sa Romans 2 verse 5, kayong napakatigas ng mga ulo ninyo, ayaw niyong magsisi at magbago, pinalalala ninyo ang kasalanan ninyo at ang kaparusang ibibigay sa inyo. Gayon din naman, papaano yung mga nasa katotohanan, napag-aralan ng katotohanan, mulat sa katotohanan. Halimbawa, kaming mga pare, kayong mga laging nagsisimba, kayong mga taong simbahan. Tapos magiging sanhi tayo ng pagkakasala ng iba. Hindi nga kaya mas malala ang kaparusahan natin kaysa sa kanila? Magmurahan tayong dalawa, parehong masama iyon. Pero palagay ko, mas matindi yung kasalanan ko kaysa sa'yo kasi pari ako. Yung mga mayayaman na mas may kakayanang gumawa ng maraming kabutihan. Yung mga mayayaman na mas may kakayanang umiwas sa kasalanan. Kasi di ba meron tayong kasabihan, ang taong nagigipit sa patalim kumakapit, hindi mararanasan ng mayaman yan. Pero kung ang mayaman pa, ang siyang pinakamagkukulang sa paggawa ng kabutihan at pinakamalala ang magiging kasalanan, hindi nga kaya mas matindi ang kaparusang naghihintay sa mga mayayamang yan kaysa mga sa mahihirap lang? Nadala ng kahirapan, bagamat hindi pa rin tama, ay nagkasala. Nadala ng kahirapan, bagamat hindi pa rin tama, ay hindi gumawa ng maraming mabuti. Pero hindi nga ba't ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, sino mang binigyan ng maraming bagay, hahanapan ng maraming bagay. At sino mang binigyan ng lalong mas maraming bagay, ay mas lalong pananagutin sa mas lalong maraming bagay. With great power comes great responsibility. At paano yung mga taong ang kasalanan ay naging sanhi ng pagkakasala at paghihirap din ng iba. Katulad ng isang mister halimbawa, na ng babae, napakaraming naging anak na napabayaan lang. Kung hindi man napabayaan ay hindi nagabayan ng matino. Kaya nang lumaon ay ginaya siya ng kanyang mga anak, ng babae rin, ng lalaki rin. Papaano yung mga nagpakana ng gera, na kumitil ng buhay ng maraming tao at maraming pamilya ang naapektuhan, maraming pamilya ang naulila, maraming tao ang umiyak, maraming buhay ang nasira. O sige nga, baka nga palagay ko pagharap natin sa Panginoon, nang mamatay tayo, hindi pa natin naaabutan ng pagkakasala ng iba dahil sa atin, baka sabihin na rin sa atin ng Panginoon. Halimbawa, ikaw, masamang halimbawa ang ibinigay mo sa mga anak mo. Kahit wala pang ginagawang masama ito, namatay ka. Baka nga sabihin na ng Panginoon sa'yo, alam mo ba na ito ang mangyayari sa anak mo? Lalaon, mambababae rin siya. Bakit? Dahil sa'yo. Hindi, nung mamatay po ako, hindi pa naman siya nang bababae. Wala nga pa naman siyang asawa. Ayun nga mangyayari. Kasi ang Diyos, ang simula at wakas, hindi pa nangyayari, nakikita na niya. So susukatin na rin niya tayo sa epekto na naging pagkakasala natin sa mundo. Kasi may mga taong ang pagkakasala ay nararamdaman kahit wala na siya. Katulad din naman ng mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, na dapat sana'y maraming mga mahirap na tao na kinabang dyan. Kahit naman yung mga namuno sa atin na matagal nang wala, kung hindi nila ito napagbayaran, napagsisihan, baka hanggang ngayon ito'y kanilang pinagbabayaran, pinagsisihan, na dahil sa kanila, ng kanilang mga kinurakot, hanggang ngayon naghihirap ang ating bayan, na alam din naman natin na yan ang dahilan, na sa maraming mga namuno sa atin, tayo talagang napabayaan. O hindi nga ba't ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo naman ayon kay San Mateo? Mabuti pa sa iyo na sabitan ng giliang bato sa leeg kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Na po pwede rin natin i-paraphrase, kaysa maging sanhi ng paghihirap sa mahabang panahon ng isa sa mga maliliit na ito. Kaya iba-iba kasi iba-iba ang antas ng pagkakasala. Nevertheless, wag naman po nating isipin na konsolasyon yun. Okay pala. Hindi naman ako kasamaan Hindi naman ako ganun karumal-dumal Hindi naman ganun seryoso. Ang impyerno ay impyerno pa rin na dapat nating katakutan. Kaya nga siguro ang Panginoon, mas marami siyang naging aral patungkol sa impyerno kaysa sa kalangitan. Kasi po pwedeng isipin natin, ang Diyos ay napakabuti naman. Ang langit ay sigurado na yan, ipagkakaloob niya yan. Baka makalimutan natin na ang Diyos nila ay makatarungan. At bahagi ng kanyang pagiging makatarungan ay bigay sa atin kung ano ang ating deserve. Lalo pat kung tayo nagkasala na hindi natin tinalikuran, pinagbayaran, at pinagsisihan. Abay sa impyerno, pare-pareho nating mararanasan yan. Huwag po nating isipin na sa impyerno magkakaroon tayo ng break time sa paghihirap. Hindi. Ang paghihirap dyan ay non-stop.
Besides, it is very dangerous for us to think, maliit lang naman ang kasalanan ko, simple lang naman ang kasalanan ko eh. Okay ako, fine ako. Tandaan po natin na mga taong may mga malalang kasalanan, dyan din nagsimula sa pag-aakala, okay lang, I'll be fine, I'm okay, simple lang yung kasalanan ko, okay lang ito. Kasi nakaka-addict, nakapang-aalipin ang pagkakasala. Kaya pag nagkasala, magsisi agad, magbago agad. At iwasan na rin magkasala. Do not give the devil a chance to work on you. Sabi nga po ni San Pablo. Besides, hindi rin po pare-pareho ng pagtanggap ang tao sa epekto ng ating mga pagkakasalang nagagawa sa mundong ito. Nasabi ko yan kasi meron akong na-encounter dati na babae siya. So, nagiwalay sila ng kanyang asawa. Alam po ninyo ang isa sa mga naging katwiran niya, kung bakit siya nagtampo rin sa kanyang asawa. Yung tatay ko nga napakaraming naging babae, napakarami pang naging anak, napagtiisan ng nanay ko Ako nga isa lang Ganda nung katwiran. Iba-iba ang tao sa pagtanggap ng kasalanan natin. Pwedeng ang isang simple, ang kaunting kasalanan natin, ang kaagad-agad sumira, hindi lang ng araw, kundi ng buhay ng isang tao. Ang mag-alis agad ng kanyang pag-asa, ng kanyang gana, ng kanyang saya sa buhay. Ang maging dahilan agad ng kanyang pagpapatiwakal o pagpapakamatay. Sapagkat maaring hanggang dun lang ang kaya niyang tanggapin na epekto ng kasalanan natin. Gaano man ito kasimple, kakonti sa paningin natin. And for all we know, hindi lang naman yun ang pinagdaraanan ng tao. Maraming pinagdaraanan ng bawat tao sa mundong ito. Dadagdag pa ba tayo? Lalo pat kung inaasahan tayo ng tao na makatutulong sa kanya para sa mga pinagdaraanan niya. Imbis na makatulong, dadagdag ka pa. So mas lumala na, mas bumigat na ang kanyang dinadala. Kahit ng ating kasalanan, ay isa lang, simple lang, malit na bagay lang para sa ating mga mata. Iba-iba ang tao sa pagtanggap ng sakit, ng hapdi, ng tindi, ng gravity ng ating pagkakasala. And so let us always be aware of that. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa na huwag tayong palinlang sa diablo. Na lagi namang ang tukso ay sabihin at linlangin tayo na maliit lang yung kasalanan natin. We are in control, hindi tayo maa-addict, hindi tayo magugumon, hindi tayo maaalipin ng demonyo. Again, ang mga taong nagkasala ng matindi, yun din ang naging simulain. Kaya, wag po nating hayaan na tayo magkagayon din. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa misang ito. Amen.